Good day everyone. Good day sir. Now we will talk about the Module 2 class diagram, which is designing the class diagram for the coffee bean inventory management system. Before we start, I would like to introduce my members, Melodiliar, Torres, and Espinillo. Now let's proceed on the first part. Balik. Uh, short short review of the coffee bean inventory. Our project Our project, the Coffee Bean Inventory Management, is designed for a small coffee shop in Batangas to make tracking coffee bean stock easier and faster. It re- it, replace, it replaces manual recording with an automated system that tracks and updates stock levels and automatically. The system management different coffee beans, meron po tayong type ng Liberica, Excelsa, Arabica, and Robusta. And also monitor sales, supplier delivers, and report generation. So, ayun lang po yung sa short review of the coffee bean. Now, let's proceed on class diagram. Sa class diagram po natin, pinapakita lang po dito yung part of our coffee bean inventory system. Ito po ay konektado and ipinapakita po dito kung paano sila nagwo-work. So, first, focus tayo sa ating user class. So, yung user class natin, ito lang po yung ating ito po yung ating parang mga user natin, which is meron po ditong mga details ng ating ID, username, password. Ito po yung mga role and pwede po tayo mag-login and log out. Bale, ginagamit po siya ng admin and staff. Ito yung meron po dyan two classes na in-inherit from the user class. So, pangalawa yung admin and staff. Yun nga po, yun po yung dalawang classes na in-inherit sa user class. The admin can manage user, the staff can record and update inventory safely. Then let's proceed on inventory class. This manage all the product or coffee beans. So ang ginagawa po ng inventory class ay pwede po tayo mag-add ng mga coffee, pwede po tayo magbawas and mag-update. And siya rin po yung nag-check kung ang ating pang mga product is low na or kailangan na natin order. Now, let's proceed on product class. This represent each coffee bean type. Ang product class natin ay ano lang to, ito po yung product name natin, which is meron type ng pangalan ng ating product and yung kilo and yung type at kung ilang product meron tayo sa product class. So sa supplier class naman po is dito naman po nag-iipon po tayo ng information about po sa ating supplier. So yung ating kinukuha po natin yung name, contact info, and address. Then, it can deliver product and provide supplier information. So sa sales class naman po, this record the sales transaction. So dito po sa sales class, dito po natin inire-record yung ating mga transaction, yung ating mga kasali po pag halimbawa may order po tayo. So meron po ditong sale ID, may date po dito at yung quantity kung ilan po yung ating nabenta, and siya rin po yung nagko-compute ng total amount. So lastly, report class. This generate and display report based on the sales and inventory data. It helps the admin or staff monitor the business's performance easily. So, na ako. So, para naman po sa class diagram components. Ang diagram po ay merong 8 main classes. Ito po yung user, admin, staff, inventory, product, supplier, sale, and reports. Tapos, each class po ay merong attributes at methods. Yung sa attributes po ay doon po nag-i-store yung mga data tulad po ng product ID, name, at saka po stock quality. Sa method naman po ay doon po inherit sa kanya. Ibig sabihin, yung admin at staff ay nag-share ng common features like login tsaka po logout. So, pa-next nga po. Sa relationship between classes naman po. Ang user ay parent class ng admin at staff. Ibig sabihin nga, ini-inherit nila ang mga functions ni user tulad ng login at logout.
Ang inventory naman po ay may maraming products. Ito ay tinatawag na relationship dahil ang inventory ay may laman ng mga produkto. Ang supplier ay nagbibigay ng product sa system. Ito ay isang association kasi magkakaugnay sila sa delivery ng mga produkto. Ang sale naman po ay konektado sa product. Bawat sale ay may kasamang isa o higit pang produkto na binebenta. Ang report ay nakadepende naman po sa sales data. Ginagamit ang sales data para gumawa ng mga summary at total reports. Tapos na po ako. Dito naman po sa how the design support system functionalities, dito po makikita po natin yung bawat part ng system na may specific role. Una po is yung sa inventory, para po sa stock tracking. Tas doon naman po sa product ay para po doon sa item details. Tas yung sale naman po ay for recording transactions. Tas yung report naman po ay para sa summary at analytics. Tas yung sa supplier naman po ay para sa product sourcing. So, doon po sa class diagram na po yun, na ipakita po namin kung paano po nagko-connect yung mga processes sa shop. Mas magiging organized po at functional yung system po. Pa-next po. Tapos, para naman po sa reflection, dito po, through this activity, our group gained a deeper understanding of how object-oriented design works in real-world systems. So, dun po sa paggawa ng class diagram para sa coffee bean inventory management system, mas naunawaan namin kung paano nagkakaugnay yung mga classes, attributes, at relationships para makabuo ng isang functional at organized na system. Tapos natutunan din namin yung kahalagahan at paggamit ng UML sa pag-visualize ng system structure dahil nakatulong po yun para maging mas malinaw at maayos ang pagdidesign ng system. Tapos bukod naman po dito, mas napalawak din po yung teamwork, tsaka po yung critical thinking, tsaka problem solving skills na kinakailangan po namin sa future bilang pong magiging software developers. Or balik. Thank you po.